92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. It's 9:07 PM. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At nagbabalik ang good vibes. Mga kapatid, kasama po natin ngayon ang isang beer brewery connoisseur na si Sir Tony Sindayen. Good evening, good evening. Thank you very much. Sir, pakilapit na lang po sa mic. Para maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin. Wow. Magandang gabi sa inyong lahat. Wow. Sir, kayo po beer brewery connoisseur. Ano ba ibig sabihin yan para malaman ng mga listeners natin, mga ka-GV natin? Beer connoisseur lang. Oh. Ibig sabihin ng beer connoisseur kasi, marami ka nang nainom na beer. Truthfully, ano yan maraming umiinom ng beer. Obviously, around the world, maraming umiinom. Pero yung connoisseur is the next level of beer tasting yan. So there are muna iba't ibang klase ng lasa at saka yung characteristic ng na siya Tama. siguro. Tama yan. Kasi yung beer kasi, gawa yan sa four ingredients lang. Ayan, makinig na tayo. Four very Stanley. basic ingredients lang yan. Tubig, yeast, yung pampaalsa na ginagamit natin sa bread. Pero kakaibang yeast to. Okay. Hops, yung bulaklak, bulaklak na grinigro ng mga Australiano, ng mga US, sa England, na nagpo-produce nung paet. Pati na rin yung lasa ng fruit, spice, and then the last one is yung malt. Yung malt kasi is parang bigas yan sa US. It's a grain that you can dry, you can roast, you can toast, and that will produce yung color, it will produce the flavor, yung sweetness, caramel. It will produce caramel, honey notes, even coffee notes, meron yan. So 4 lang yon. So ngayon, pag minix mo lahat yon, yun na yung beer. So ngayon, tinitikman mo, alin dito ngayon yung nangingibabaw? May pagka-caramel ba itong beer na to? May pagka-fruit ba itong beer na to? Ganun. Paano ba dapat i-enjoy yung pag-inom ng beer? Kasi iba, manginginom lang talaga, gusto lang magpakalasing. Oo. Madalas ganun, di ba? Wala naman, nothing personal dun sa mga talagang manginginom. Ang style ko kasi is, una, bago talaga ako, manginginom din talaga ako. Pero una, titikman ko. Pag nalasahan ko na yung beer, sige, inom na ng inom. Pero yung una talaga is, enjoy ko muna. I pour it in a glass, no? It's a no-no for beer connoisseurs na to drink from the bottle. We do not drink from the bottle kasi nandun pa yung carbon dioxide. So pag ininom mo yun... Beer cans and bottle. Yes, pareho. So parang may dapat art rin pala yan. May process parang pala. Wine, di ba? Parang wine. I've been drinking beer but I didn't know that. Nakakahiya naman yun. Diba yung pag mag-open ka ng champagne bottle, you have to hold it like this. Napakahirap buksan ng champagne bottle. Alam mo na, pupunta pa ako sa YouTube paano buksan yun pag wala kayong yung corkscrew. Ang ginagawa ko, natutunan ko rin yung yung sa sapatos, pupukpok mo sa pader. Yun. Uy, paminsan yung champagne itself, meron siyang handle na you just take it out. Hindi, minsan minsan wala napuputol mo. Hindi, wala talaga iba Talagang nag-ano pa ako ng tutorial. Okay, so, continue beer. natin. Paano Sa glass. Na-pour mo na sa glass. Diba? Ilalagay mo sa glass. Kasi gusto mo mawala muna yung bula. Kasi yung bula noon, paminsan. Kala ko wala mo na mga espiritu. Mapupunyo kagad yung tiyan mo ng bula yung carbon dioxide yun. Yun ang galing sa beer. So ngayon, ipupur mo sa glass, titignan mo yun. Maganda ba yung kulay? Aamuyin mo rin. Kasi yung carbon dioxide, pag sumisingaw yun, ilalabas niya yung amoy ng mga... That's the joke that we say, di ba? Pag bukas, so parang tanggalin mo muna yung mga kaluluwa, espiritu para siyang alak, di ba? So para siyang soft drinks. Parang gano'n. Diba? Pero yung soft diba? Tama, the soft drinks. Carbonic acid. Okay, so you let it go out from the can or the bottle. Come out. Okay. That's when you smell the aroma from the glass. So you have to, very important, you have to have a clean glass, Kasi pag madumi yan, amoy ipis yan, mangingibabaw yung amoy ipis. So clean glass. And then, amuyin nyo. After that, you can take a small sip. The small sip, una dito sa dila, the very first touch, may flavor yan. And then it will go to the middle, it will go to the end. And when you gulp it, pag linunok nyo na, may lasa pa rin yung magpa-follow through. So yun yung i-rate nyo, yung beginning, middle, and end. Okay.
Sir, dapat ba may yelo? Iba. I think I will answer that. No, right? It can, parang mong sinabi, hindi masarap yung gawa ng chef, humingi ka ng toyo. Ganun ba yun? Hindi naman. Because we explained, dapat you have to appreciate the beer. Kasi it will affect the taste of your beer kasi magwa-water down siya. Diba? Beer is already 95 to 97 to 92 to 97% water na yan. Tubig na yan. Lagyan mo pa ng tubig, lalo madidilute yung lasa. Hindi mo na matitikman yung flavor notes. So we never, for craft beer connoisseurs, we do not put ice in the glass. Okay. May mga katanungan from our Facebook video. Sikat to si Tony. Oo, ito from Mark Balanon. Lodi ko yan si Sir Tony. Which brewery is Mark from? Paano ba i-store ng maayos ang beer para hindi umiba ang lasa? Ayan. Mapapansin nyo, no, yung craft beer talaga is very particular. Or talaga kami, we try to preserve yung pinaka-freshest taste ng beer. And the freshest taste of the beer is pag bagong gawa. Tapos, pag bagong gawa yan, kung ita-transport yan, malamig palagi. Hindi ko yan padadaanan sa init. Kasi parang lang yan, no? Prutas na ilinabas mo sa labas, linabas mo dyan sa labas, tapos pinainitan mo, iba na yung lasa nun pag hindi na malamig. Magbabago yan, mag-oxidize, mag-brown yung, di ba, yung saging. Mainit, lamig, lamig, mga ganun. Mag-brown yung saging. Like flowers, like hops, like malt, when you bring it to the heat, magbabago yung flavor profile. So don't, when you buy something cold, you keep it dun sa ref. Or as much as possible sa pinaka-coldest area ng bahay nyo. It cannot be like palamigin, tapos naso, or parang hindi, tapos babalik mo ulit. Pwede naman. Basta, Eto, kailangan ba pag iinom ka, kailangan busog ka na? Busog. O may laman na yung tiyan mo. Bakit may mga sinasabi na, kasi uminom ka, walang laman yung tiyan mo, ganyan. Oo. Calories na daw yun. Or minsan, sasabihin nila, this is liquid carbohydrates. Liquid bread. That's what they say, diba? Para nag-carbo na daw sila. Yung iba, medyo mabilis daw malasing pag walang laman ng tiyan. Tama naman yun. Totoo ba? Totoo yun. Totoo yun. When you go to a drinking session, mas maganda talaga na may busog. May laman yung tiyan mo. Okay. Otherwise, walang tutunaw. May acids kasi din yung beer. Alcohol is also an acid. So it will create that acid effect dun sa tiyan mo. So it's better may tinutunaw siya habang uminom ka. Para sa iyo, anong pinakamagandang ka-match ng beer? Anong masarap na pagkain? Sisig. All the fatty foods are actually good. Lahat ng mga bawal. Ano yan? Pwede rin pinaka-simple na lang. Platitong mani. Oh my gosh! I have a friend who just suggested that kanina. I thought he was joking. Kasi I asked him. Sabi ko, oy, Pathfinder, if you're listening there, ikaw sinabi mo sa akin to kanina. I thought you were just joking. Sabi ko, uy, i-interviewin ka namin later. Ano ba ang mga magaganda o mga appropriate na pulutan? And then, ang sagot niya sa akin, mani! Sa platitong mani. Sabi ko, bakit pa kami mag-i-interview ng chef o ng caterer? Bukod ron, yung mga chichirya, pwede rin ba yan? Pwede rin naman. Pagka maliit sa budget. Depende sa trip mo rin. Lahat ng bawal. Budget. Actually, kung pang-cornic lang o kaya... If you're drinking light beers, pwede yung mga ganon, matatapang o malalasan na pagkain. Pero if you're drinking darker beers like a stout or porters, pwedeng dessert yun eh. You can eat a cake with it, like coffee. Oh, because it's a bitter taste. I was telling you earlier, di ba, Tony, the beer, correct me if I'm wrong, depending on the color of it, the darker it goes, the stronger, or is it like the taste is stronger. Yeah. So, yung stout, dark beer siya, ang lasa na niya, licorice na, parang coffee-ish na yung taste niya. Mapait na. Parang gino-joke nga ng iba yan eh. Panghuli nga daw yan sa Beer Craft Light eh. Kasi umuwi ka na, magkape ka na. Eto kasi pag nangyari, napasobra ng inom. Minsan sumasakit ang ulo mo pag gising mo, yung hangover. Baka pwedeng explain ni Sir. Ayan. Yung sa hangover na yan. Kasi you know what, Tony, October Festival, di ba? So kaya tayo nag-i-invite ng mga, kanina ang kasama namin was a guest DJ. So party-party siya. Ngayon, inuman na tayo. Yung nga, bakit? Ano ba daw? Bakit may hangover? Mga ganyan. Ayan. When beer is created kasi, yung yeast creates alcohols eh.
There's called a good alcohol or superior alcohol, and there are called fusel alcohols. Yung fusel or phenols na alcohol are the ones that create the hangover. Now, if you drink craft beer, which does produce always superior alcohol, hindi kami naghahalo yan ng asukal. We don't put simple sugars, we only use maltose. It will produce superior alcohols, which is very clean. Hindi ka magkaka-hangover. Never ka magkaka-hangover. Oo. Pero sa araw na nangyari, napainom ka ng ibang mga nabibili mo sa grocery, nagkaroon ka ng hangover. Ano yung pwedeng pangtanggal ng hangover? Para sa inyo dahil kayo ay the best lang is drink lots of water. I-replenish mo yung yung liquid sa katawan mo, and then i-flush out mo yung alcohol. So water lang talaga. Diba? Lalo na pag nahihilo ka, kaya pala they say soup ka ng soup, diba? You're looking for that. Kasi nadidehydrate ka sa alcohol Okay. Madidehydrate ka. May question tayo from Facebook. Hanggang kailan po ba tumatagal ang craft beer? At naka-standby na pala yung isang kasama natin na si Chef Jonah Trinidad. Before you talk about kailan tumatagal, Tony, ipaki-differentiate si craft beer tsaka sa mga other types of beer. Yan. And I think specialty mo to paliwanag that. Craft beer kasi versus commercial beers are the ones that are created in small batches. Small batches as in hindi to 10,000 liters na gagawin ng mabilisan, and then matagal maubos. Some craft beer will make like 1,000 liters, 5,000 liters. And then after a few weeks, we will create a new one na naman. So it's a new recipe again. Ano siya? Nag-iiba ng timpla? Nag-iiba ba ng lasa bawat batch? Bawat batch will always be different kasi the ingredients are not always the same. Sorry. Iba-iba yung mga quality or the year of the hops will be different kasi pag naubos mo na yung batch na yun, you will get new hops, you will import new hops, and it's a new batch na yun. Even if it is the same variety, same species, that will change kasi like wine yan, depende sa panahon, depende sa lupa, nagbabago yung lasa. That's right. Hanggang kailan po ba tumatagal ang craft beer? Tanong ni Mai. Ang linalagay ko to get the peak flavor 2 months. 2 months. 2 months. Pero you can store that beer ng kahit isang taon. But iba na yung lasa niya within that 2 months na binili mo versus 1 year na in-store mo. Okay. Magme-mellow down yan eh. Talking about pairing of food. Mga kapatid, kasi 9:20 na po ng gabi. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hindi tayo pwede mag-overtime kasi nandiyan si Dr. Lab, no? Meron tayong guest na nasa line 2, si Chef Jonah Trinidad. Pag-uusapan niya kung anong magandang ipares pagka agree siya sa mani. Sir, Chef Jonah, hello. Hello. Good evening. Good evening po. DJ Leila and Stanley. Chef Jonah, ano po bang para sa inyo, pinakamagandang ipares pagka kayo umiinom ng alcoholic beverage? Coming from the expert. Personally, mahilig ako ng mga salty and fatty food. So, usually, mga crispy pata, sisig, yan. Usually, kinakaya ko pizza or mga buffalo wings, mga ganyan. Are there healthier options po ba sa mga Yeah, for people like you who's a vegan. Health conscious, di ba? Yeah. Mga vegan food. I've cooked before, kunyari, cauliflower buffalo wings. So, mga ganyan. Tapos, nauso din yung mga mushroom salpicao. Mga ganyan. Tapos, veggie meatballs. Mga ganyan. Tapos, parang pika-pika lang. Chips and salsa. Mga something like that. Something light lang. Pero something light lang. Yeah. Sa inyong observation po, sa mga Pinoy, anong hilig nila, kadalasan nilang pinapares dyan? Usually, yun nga, yung mga sisig, something na ihaw-ihaw, mga ganyan, mga something fried. Usually, that's the food that usually paired with beer. Very Pinoy nga. Yeah. I think because Chef is suggesting that kasi most Filipinos are masanay sa ganyan. Grill ihaw tapos beer ang pinipair nila. Pag kunyari, walang budget, sir. Kanina sabi nila, mani daw ang gusto nila. Mani. Pag medyo mababa ang budget mo,
Ano ang dapat na ipares sa inumin bukod sa mani? Ako, na-try ko na yung tuna kasi nagyan ko ng crackers. Okay. Pwedeng bilhin sa sa mga convenience store, di ba? Oo. Yeah, pwede mo everywhere. Chef, may mga nagtatanong dito, yung mga nagpapabati sa iyo dito sa sa Facebook. Sila Kelvin Hoya, yung letter G daw, pwede raw pang gamot daw ng hangover yan. Sila si Layog at si Jaime Joseph Reyes. Ayun nga, nagbigay na ng link. Bawal magbanggit ng ng brand. Ano raw ang variety ng beer na mga pagkakaiba? Sabi dito from Omar Makalintal. Yan. Question para sa inyong tatlo. Variety of beers. Ikaw yan. Mabilis lang kasi 9:23 na. Nga, beer. Ano yan? Makikita mo yan sa kulay ng beer, no? Para malaman mo yan, pumunta ka sa beer festival namin. October 13 to 15 sa Capital Commons. Yes. Okay. Malapit na pala. Teka. Tuturuan ka namin. Chef, saan po ba kayo pwedeng i-follow sa social media? Sorry, medyo bitin itong kwentuhan natin kasi nga mabilis lang to. Yeah, you can follow my page, Hungry Boys Food. It's on Facebook and Instagram. Or Jonah Trinidad. Yeah. May nag-message sa akin. Ano ba daw mas mura? Ang sagot ni Kelvin, Vetsin na lang. Mas konti. Wag yun. Okay. Pero, beer and Vetsin. Okay sa suggestion, Kelvin, from Caltex Tambikers. So, okay yan. Sir Tony, kayo po, saan po kayo pwedeng hanapin sa social media? I'm in Instagram and in Facebook. Tony Sindayan or The Marks and Tony sa Instagram. Yes, Marks and Tony. Facebook Yeah. He will be there on our beer festival. Miss Cherry, kayo po. Of course, thank you, Stanley. And it's really nice na for Oktoberfest kami yung nilagay niya dito to guest here. And sabi nga po ni Tony, on October 13 to 15, there's going to be a beer festival. We will just share those information in our page, Manila Beer Fest. And nandun, makakakita kayo ng iba-ibang mga craft beer, imported beers, and mga beer pairing. And at the same time, it's also going to be bike night, bike fest din siya. So, it's going to be happy. Masaya yan. Right? Yun. Maraming salamat, Sir Jonah Trinidad, Mr. Tony. Thank you very much. And syempre, kasama natin si Miss Cherry Henato. Mga kapatid, 9:25 p.m. na po. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At mamayang konti, makakasama nyo na po si Dr. Love. Yun. Siyempre, shoutout sa mga kapatid natin na nanonood. Ma'am Menchi, hello po sa inyo. Hello, Menchi. Kapatid na Laila, get well soon. Bukas Laila. ang guest natin ay si Austin Cabanata, Mr. International Philippines 2023, tsaka si Chucky Chavez. Babawi na lang po ako bukas sa mga shoutout kasi hindi kami pwede mag-overtime ngayon. So, ako po inyo, Naughty Boy Next Door, Stanley Chi. Maraming pong salamat. Kita-kits ulit tayo bukas. Good night, goodbye, and good night. good vibes. Bye. Dito tayo sa totoo.